Sa bawat pusong nagmahal, may kwentong hindi pinili ng tadhana pero pinili ng damdamin. Dito sa ating channel, bibigyang buhay natin ang mga bawal pero tapat na pag-ibig. Filipino Romance. At ito ang mundo ng mga lihim na pagmamahalan, tapat na damdamin, at kwentong hindi mo malilimutan. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel para sa iba't ibang kwento ng pag-ibig. Sa mundo ni Clara, lahat ay may ayos. Isa siyang guro sa pampublikong paaralan, palaging maagang dumarating, laging maayos ang buhok, at palaging nasa likod ng mga patakarang hindi niya kailanman nilabag. Pero dumating si Rafael. District Supervisor, mas bata sa inaasahan, mas maamo ang mukha, at may tinig na parang musikang may kiliti. Sa tuwing dumarating ito sa paaralan, pakiramdam ni Clara ay nawawala siya sa sarili. Minsan, habang nag-o-observe si Rafael sa klase niya, nahuli niya itong nakatitig. Hindi sa lesson, kundi sa kanya. Pagkatapos ng klase, nag-alok si Rafael na ihatid siya pauwi. Gabi na, Clara. Delikado maglakad mag-isa. Ngunit sa sasakyan, mas delikado ang katahimikan. Ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Isang gabi, sa isang overnight seminar sa Tagaytay, nagkainuman ang mga guro. Si Clara, hindi umiinom. Pero nang makitang si Rafael lang ang naiwan sa table, tinanggap niya ang paanyaya. Konti lang, sabi niya. Konti lang din ang kailangan para masabing totoo, sagot ni Rafael habang ibinubuhos ang alak. Sa gabing iyon, hindi nila napigilan. Naglakad sila palabas ng function hall, patungo sa veranda. Tahimik. Malamig. Malapit. Nang tumingin si Clara sa kanya, hindi na nagtanong si Rafael. Lumapit siya. Hinawakan ang bewang ni Clara. Naghintay ng pagtutol. Wala. Lumikha ng apoy ang halik. Hindi magaspang, hindi madali, pero totoo. Unti-unting bumigay ang mga prinsipyo sa init ng sandaling matagal ng inaasam. Sa loob ng kwarto ni Rafael, nahulog ang mga damit. Nahulog ang maskara ng pagiging perpekto. Silang dalawa, wala nang itinatago, kahubdan man o damdamin. Nakahiga sila sa kama, magkadikit ang balat. Mainit. Tapat. Pero bago pa man mahulog ng tuluyan si Clara sa kanyang bisig, umatras si Rafael. Tumayo siya, humawak sa kanyang ulo. Hindi ko kaya, sabi niya. Clara, gusto kita. Pero may bahagi sa aking hindi matahimik. Tapat ako sa nararamdaman ko, sagot ni Clara, kahit may luha sa mata. Pero hindi ko pipilitin ang pusong hindi buo. Niyakap siya ni Rafael. Mahigpit. Mas masakit kaysa sa halik na naudlot. Kinabukasan, wala na si Rafael. Umuwi sa probinsya. Nagbitiw sa posisyon. May iniwang sulat sa mesa. Hindi ko tinuloy, hindi dahil hindi kita gusto. Kundi dahil mas pinili kong maging tapat sa sarili ko at sayo. Baka hindi ngayon. Pero salamat sa gabing naging tayo kahit bawal. At si Clara. Tahimik na bumalik sa klase. Pero ang puso niya mas matapang na. Mas totoo. Mas tapat.